Pag-usapan natin ito, no? Kasi kayo yung the first, among the first, if not the first, actually push for accountability before the ICC. No? How significant itong developments na ito? Una, yung affirmation ng jurisdiction, confirmation of charges, and of course, mukhang papunta na tayo sa trial. Una muna yun sa jurisdiction. While we have expected na ibabasura yung jurisdiction na yun, challenge nila Duterte, but still, when it finally came, malaking relief pa rin. At ang kagandahan nito, natuldo ka na, Christian. This is the last time na mata-challenge nila yung jurisdiction ng ICC. So tapos na yan, may tuldok na yan. Ngayon ang next nga itong confirmation of charges. So nakita natin talagang kinonfirm ng pre-trial chamber yung mga clustered crimes ni Duterte, at ang indication nito, ibig sabihin talagang substantial yung ebidensya na naipresenta. At kuwan ito, no? Ang standard nga ng Office of the Prosecution ay certainty of conviction. Kaya at ang prosecution, the way they do things is meron silang external auditor, no? Meron silang chine-check pa nila yung sarili nilang gawa kung talagang ito ay umaabot nga dun sa assessment ng certainty of conviction. Dahil kasi kung kayo-kayo ang gumagawa, minsan nagkakaroon na kayo ng biased lens. Kaya by having an external auditor, makikita talaga, marireinforce kung totoo nga yung assessment nila. So with that, sa kanila ito sinimulan. At ito na-affirm nito, probable cause lang ang standard ng pre-trial chamber. Kaya from the get-go, we know na malalagpasan yan. But still, ang importante nito, so tapos na yan, ang next step nito is yung announcement kung kailan magsisimula yung trial. So ang tansya natin dyan, mga September or October magsisimula yung trial. September or October. Okay. Yes. Given the track record dyan po sa ICC and given the allegations against the former president, tatlo yung counts po, no, na kinonfirm ng ICC. Gaano katagal kaya yan? Yung trial na yan? Anong basa ninyo? Depende daw yan kasi kung mag-throw ng mga delaying tactics yung Duterte camp. So yan yung pwedeng mag-prolong ng trial proper. Tapos kasi kahit matapos mabilis ng prosecution yung kanilang presentation, pero kung maya-maya maghihingi ng kung anong delaying tactic, pagpalit ng abogado o kung ano man, doon na hahaba ng hahaba. So, but ang kuha nila is siguro mga 4 to 6 years ang normal, ang average length ng trial ng mga ICC cases. Matagal, no? And hindi na bumabata itong si Rodrigo Duterte. Ang iniisip na iba dyan, paano kung makamatayan, hindi ba? So basically, wala mangyayari din sa kaso. Pero, yun nga ano bang pinakamagandang nito, outcome? I think ang pinakang magandang outcome is matapos yung trial at masentensyahan siya. At yun na, no? Para kasi importante yung magkakaroon ng landmark decision na pwedeng maging symbolic na pagkamit ng hustisya ng mga pamilya ng mga namatayan. At the same time, ito na yung magiging palatandaan ng pagka ikaw ay nag-abuso, presidente ka, binigyan kang kapangyarihan para iangat ang buhay ng bawat Pilipino, pero inabuso mo at ginamit mo to at pinapapatay mo yung mga konstituente mo, ito na ngayon yung palatandaan na may kalalagyan ka pag ginawa mo yan. Di ba? Maaring habang nakaupo ka, mamamayagpag ka sa kapangyarihan, pero ultimately, may singilan na darating. Importante yun para sa kasaysayan natin.
para makita ng mga susunod na henerasyon ng Pilipino na merong mga ganitong taong nag-abuso sa ating bansa, pero pinanagot sila in the end. Mm. Pag gumulong na po itong trial ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ano sa tingin niyo magiging epekto nito politically dito kay Sara Duterte, for instance, na hanggang ngayon ikino-consider pa rin na frontrunner for the 2028 presidential election? Well, for sure, hindi yan dagdag sa kanila. Kabawasan yan. By the way, ang gagawin ng ICC, pag trial proper na, ay magkakaroon sila ng Tagalog interpreters. So yung broadcast dito sa Pilipinas, pagka ni-live yan, meron ng Tagalog interpreters para mas maintindihan ng mga kababayan natin. Pag nakita nila yung mga karumal-dumal na mga pinag-utos ni Duterte pagpatay sa mga kababayan natin, talagang tatamaan si Sara Duterte. No? And by the way, dagdag ko lang doon sa kanina, kung gaano ka-importante yung matapos yung trial ni Duterte at masintensyahan siya. Kasi yun din na pwedeng gamitin na basihan for the restitution. No? Para mabigyan ng kahit papano reparation yung mga biktima na namatay, at the same time dito pwede nating gamitin yung desisyon sa ICC para magkaroon ng class action lawsuit against the estate of the Dutertes para yung mga nakaw na yaman nila ay magamit at ma-distribute doon sa mga naging biktima ng EJ case. Paano naman po yung mga witnesses dito, no? How are they being protected? Yung mga witnesses po may mga levels eh. Yung mga critical witnesses ay pinasok na sa witness protection program ng ICC. Ngayon, doon naman sa mga importante rin pero hindi naman critical witnesses ay sila ay merong witness protection program dito na not as heavy ang security as doon sa mga critical witnesses. So may mga levels sila, may mga categories. And do you think with these developments, panahon na para bumalik tayo sa Rome Statute? Ito kasi iniisip ko, Senator, no? Okay, ito yung ginawa ni Rodrigo Duterte nung kanyang panahon. Paano kung makabalik na naman isang Duterte sa 2028? And I think this is an expectation by many of her critics, no? Na mayroong hit list or kill list itong si Sara Duterte at babalikan niya itong mga kinukonsider niyang mga kaaway niya. Kunwari maulit na naman yung ganyang mga mass killings. Hindi ba kailangan natin ng isa pang mekanismo? Yan, yung ICC, to be able to address possible problems in the future that might arise. Alam mo, maganda yung suggestion mo, Christian, Kasi pwedeng gawin ni President Marcos towards the end of his term, kung nag-aalangan siya na baka ma-cover siya, towards the end of his term, pwede niyang i-repeal lang yung presidential presidential decree ni Duterte that nullified yung membership natin sa Rome Statute kasi nag-declare na yung Supreme Court na kailangan mo ng concurrence ng Senado bago magiging effective yung withdrawal mo sa mga treaties. So, ito ngayon, kung ina-nullify niya yon, tapos i-recognize niya, sasabihin lang niya na void from the start yung declaration ni Duterte, and therefore member tayo, ang gagawin ng ICC niyan, i-recognize nila yung membership natin effective that date. Not necessarily retroactive, kasi ang babasihan ng ICC niyan yung withdrawal regardless whether it was recognized here or not, or whether it was constitutional or not, ni-recognize nila yung withdrawal eh. So nag-withdraw na tayo. Pagka towards the end of the term ni President Marcos, pag binalik tayo, di pagpasok ng Sara Duterte,
assuming she wins, member pa rin tayo ng ICC. Kahit na on day 1 siya mag-withdraw ulit, good for 1 year na naman yon, na covered yung yung administration niya, covered pa rin ng Rome Statute for the first year. So, May 1 year protection. Yun. May 1 year protection ka kasi ganun yun. Pag ganun ba, hindi na kailangan po ng ng Senate ratification muli? Dahil i-repeal lang o i-overturn lang ni BBM yung kautosan ng kanyang predecessor? Ngayon, ang pwede kasing gawin yan, kung may magki-question yan, question nila sa Supreme Court. Kaso nagsabi ng Supreme Court na hindi unconstitutional yung ginawa ni Duterte ng pag-withdraw without the concurrence of the Senate. Kaya kino-correct mo lang actually. Kino-correct mo lang yung unconstitutional act na ginawa niya. But they will i-question man nila yan sa Korte Suprema, but still ni-recognize tayo ng ICC na member na ulit. So until mag-withdraw ulit kung mauupo man sila. But in the scenario na hindi sila manalo, dapat yung next na magiging presidente ay immediately ibabalik tayo dapat sa ICC, assuming hindi nga ito gawin ng Marcos administration. Okay. Kumusta pala itong si Senator Bongo tsaka si Senator Bato de la Rosa na nagtatago? Ano po bang pakaramdam nyo o inapupulsuhan ninyo? Pagkakalagyan din ba yung dalawa dyan po sa ICC? Ang masasabi lang natin na tuloy-tuloy yung investigasyon ng ICC. Nagkakalap talaga sila ng ebidensya. Hindi sila humihinto. At kumbaga maraming sanga itong investigating teams ng prosecutors. Kaya kumukuha sila ng mga testigo at ebidensya tuloy-tuloy. Ngayon, yung kay Bato, ang gaya nga natin palagi natin sinasabi, si Bato ang nakakaalam niyan kung merong siyang warrant o wala. Kasi kung palagay niya wala siyang warrant, lalabas siya sa sapalaran niya. Kung palagay niya meron siyang warrant, hindi na lalabas yan at aasa na lang yan. At mananalangin na manalo si Sara sa 2028 para hindi na siya uhuliin dito. So yan po yan. Doon naman kay Bongo at probably kay Albayalde at most, yun nga, tuloy-tuloy po yung pagkalap ng testigo at ebidensya kasi mataas nga yung kanilang threshold, no, yung quantum of evidence nire-require nila for a warrant, certainty of conviction na kaagad.